January na naman. Bagong taon, bagong ingay, bagong pressure na parang may deadline ng buhay. Kahit kakakagising mo lang galing medianoche, may tira pang spaghetti sa ref at may amoy pa ng paputok sa kapitbahay, parang hinihingan ka na agad ng universe ng performance report. Anong bago sa'yo? Anong plano mo? Anong glow up mo? Anong level up mo this year? Scroll ka lang sa feed, tapos ang daming naka-white sa beach, may hawak na kape, may caption na reset, alignment, soft life era, this is my year. May vision board, may planner, may gym mirror selfie na day one. Ang daming announcement na parang may press release ang buhay. Tapos ikaw, wala. Same ka pa rin tingnan. Same phone. Same bag. Same routine. Walang post. Walang long caption. Walang claiming abundance. Kung may magsabi pa sa'yo, parang wala namang nagbago sa'yo Hindi ka ma-offend. Ngingiti ka lang kasi alam mo sa sarili mo, oo mukhang wala pero tapos ka na sa survival mode at hindi nila alam kung gaano kalaking bagay yun. Survival mode is not just about being broke. Maraming tao may sweldo, may negosyo, may kotse pa nga, pero naka-survival mode pa rin. Survival mode is when your nervous system is always on alert. Yung konting email, kinakabahan ka. Yung konting message na, pwede ba kitang tawagan? Bumibilis agad tibok ng puso mo. Yung konting gastos na hindi nakabudget, parang may sumipa sa sikmura mo. Sa Pilipinas, survival mode is almost normal. Lumaki tayo sa kwentong isang sakit lang, ubos lahat. Isang mawala ng trabaho, crisis agad. Isang maling desisyon, balik sa zero. Kaya tinuruan tayong magtiis, mag-adjust, magdasal at mag-sorry sa sarili tuwing napapagod. Hanggang sa ang tiis lang naging personality na. Survival mode is kapag ang pera hindi mo tinitingnan bilang tool, kundi bilang threat management. Lahat ng desisyon mo may kasamang paano kung. Paano kung mawalan ako ng income? Paano kung may magkasakit? Paano kung may mangyari? Kaya kahit may konting ginhawa, hindi mo ma-enjoy kasi feeling mo sandali lang to. Ang exit sa survival mode, hindi dramatic. Walang araw na magigising ka tapos sasabihin mo, ay, safe na pala ako. Mas mararamdaman mo siya sa maliliit na eksena. Yung may dumating na bill at hindi ka kinabahan. Yung nasira ang washing machine at hindi ka napamura. Yung may biglang gastos sa anak mo at hindi ka na pa saan kukuha. Hindi ka natuwa, pero hindi ka rin nagpanik. Naisip mo lang, okay, covered. At doon mo mararamdaman yung kakaibang shift. Hindi excitement, hindi joy. Kalmado lang. At sa mundong sanay sa chaos, ang kalmado parang suspicious. Parang may kulang. Parang dapat may drama. Pero wala. Kaya mula sa labas, mukhang wala kang pinagbago. Same commute, same traffic, same bahay, same Jollibee order. Pero internally, ibang mode ka na. Dati, bawat delay sa sweldo parang threat. Ngayon, inconvenience lang. Dati, bawat unexpected expense parang disaster. Ngayon, adjustment lang. Hindi na sumasama ang buong araw mo dahil sa maliit na problema. Ito ang dahilan kung bakit yung mga taong tahimik madalas na pagkakamalang stuck. Kasi hindi na sila nag-upgrade para mag-prove. Hindi na sila bumibili para mag-soothe ng anxiety. Hindi na sila nagpo-post para mag-validate ng progress. Their spending becomes boring. At boring spending is rich behavior. Mapapansin mo rin, yung sobrang loud tuwing New Year, madalas sila yung kinakabahan. Kailangan nilang i-announce ang goals, i-post ang reset, i-declare ang intentions, kasi internally, hindi pa sila sure. Walang masama doon. Lahat dumadaan dyan. Pero kapag tapos ka na sa survival mode, wala ka ng urge mag-convince ng kahit sino, pati ng sarili mo. Kahit sa pamilya, may pagbabago. Mas konti ang away tungkol sa pera. Mas konti ang passive-aggressive comments. Mas kalmado ang usapan, hindi dahil mas mayaman ka, kundi dahil mas may space ka. Space to think, space to respond, space to choose. Hindi ka na nagre-react agad kasi hindi ka na threatened. At mapapansin mo rin, hindi ka na naiinggit. Hindi dahil mas mataas ka, kundi dahil mas malinaw ka. Inggit comes from uncertainty. Kapag hindi mo alam kung sapat ka na, lahat ng meron ang iba parang reminder na kulang ka. Pero kapag alam mo kung nasaan ka,
pwede kang tumingin ng hindi nasasaktan. You can admire without spiraling. Isa pang sign na tapos ka na sa survival mode. Hindi ka na nagmamadali, hindi ka na nagra-rush bumili ng bahay dahil age na. Hindi ka na nagra-rush mag-upgrade ng lifestyle dahil may gumawa na. Hindi ka na nagpapanik na nahuhuli ka. You respect timing. And people who respect timing rarely look flashy. Mukha silang boring until one day, mapapansin ng iba na ang layo na pala ng narating nila. Maraming glow up na pang camera, pang Instagram, pang comment section. Pero may glow up na pang kinabukasan. Mas mahimbing ang tulog, mas predictable ang cash flow, mas malinaw ang priorities. Hindi ka na emotionally hijacked ng pera. At that, honestly, is luxury. Kaya ngayong New Year, kung wala kang bagong announcement, okay lang. Kung wala kang word of the year, okay lang. Kung wala kang dramatic reset, okay lang. Minsan, ang biggest upgrade ay hindi ka na nagsisimula ulit. Nagpapatuloy ka na lang, pero mas maayos, mas kalmado, mas grounded. Kung may magsabi ulit sa'yo, parang wala namang nagbago sa'yo ngumiti ka lang. Hindi lahat ng progress kailangang makita. Hindi lahat ng upgrade kailangang i-post. At hindi lahat ng tahimik na huhuli. Minsan, yun yung tapos na sa survival mode. At kapag nakaalis ka na doon, hindi mo nagugustuhing bumalik. Tahimik lang, pero stable. Mukhang same life, pero ibang level na. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa pamumuhay pagkatapos natin umalis sa survival mode. Kasi ang totoo, mas mahirap minsan ang after. Walang drama. Walang applause. Walang clear milestone. Tahimik lang. At sa tahimik, doon ka minsan mapapaisip kung tama ba na itong ginagawa mo. Kasi kapag tapos ka na sa survival mode, may mga bagay na biglang nawawala. Wala na yung adrenaline. Wala na yung constant pressure na siyang nagtutulak sa'yo gumalaw. At kung nasanay kang gumagalaw dahil sa takot, sa stress, sa deadline, parang may kulang bigla. Dati, gumigising ka na may kaba. Ngayon, gumigising ka na lang. Dati, motivated ka kasi kailangan. Ngayon, kailangan mo nang piliin kung paano ka gagalaw kahit wala ng emergency. At dito maraming nalilito. Akala nila kapag wala ng panic, tamad na. Kapag wala ng urgency, wala ng drive. Kapag tahimik ka na, wala ka ng pangarap. Pero hindi yun totoo. Iba lang ang fuel mo ngayon. Hindi ka na pinapatakbo ng takot. Pinapatakbo ka na ng clarity. Sa Pilipinas, bihira to. Sanay tayo sa hustle na may kasamang kaba. Yung parang kasalanan kapag hindi ka pagod. Yung parang mali kapag hindi ka stressed. Kaya kapag kalmado ka na, parang kailangan mong magpaliwanag. Okay ka lang ba? Hindi ka ba bored? Hindi ka ba naghahabol? Pero ang totoo, ikaw yung unang beses humabol sa sarili mong pace. Makikita mo rin to sa spending mo. Dati, may emotional charge ang gastos. Reward, stress relief, pampalubag loob. Ngayon, neutral na. Hindi ka na bumibili para maramdaman mong successful ka. Bumibili ka kasi kailangan mo, or gusto mo, or may value. Walang guilt. Walang justification speech sa sarili. Hindi mo na kailangan sabihin sa sarili mo na deserve ko to bago gumastos. At hindi mo na rin kailangan mag-explain sa iba kung bakit hindi ka gumastos. At yes, minsan may magsasabi pa rin. Ang tipid mo naman, kuripot ka na ngayon. Dati hindi ka ganyan Smile ka lang ulit. Hindi ka kuripot. Strategic ka. Hindi ka deprived. Intentional ka. At hindi ka nagda-downgrade. Nag-o-optimize ka. Isa pa tong funny part. Kapag tapos ka na sa survival mode, bumabagal ka. Hindi physically mentally, mas pinag-iisipan mo na ang mga desisyon. Hindi ka na impulsive mag-yes. Hindi ka na FOMO-driven. Hindi ka na pressured sumabay sa lahat ng uso. May mga imbitasyon na hindi mo na pinupuntahan. May mga lakad na hindi mo na pinaprioritize. May mga conversation na hindi mo na pinapasok. Hindi dahil suplado ka, kundi dahil alam mo na ang cost ng energy. Dati, kahit pagod ka, sasama ka pa rin. Kasi baka may mamiss ka. Ngayon, okay lang sa'yo may mamiss. Kasi alam mo kung ano ang mas mahalaga. Ito yung stage na akala ng iba, wala kang ganap. Pero ang totoo, puno ka na. Hindi ng schedule, kundi ng stability. May shift din sa goals mo. Dati, ang goal ay mas malaki, mas malaking sweldo,
Mas malaking bahay, mas malaking title. Ngayon, mas malinaw, mas sustainable, mas aligned. Hindi mo na hinahabol ang pinakamabilis. Hinahabol mo ang kayang panindigan. At dito rin pumapasok ang isang uncomfortable truth. Kapag tapos ka na sa survival mode, hindi lahat sasabay sa'yo. May mga kaibigan, kamag-anak, kakilala na mananatili sa panic mode. At minsan, maiinis sila sa katahimikan mo. Kasi nakaka-trigger ang taong hindi na nagmamadali. Hindi mo kailangan magbago para sa kanila. Hindi mo rin kailangan magpaliwanag. Hindi lahat ng growth ay sabay-sabay. At hindi lahat ng distance ay masama. Makikita mo rin to sa paraan ng pagharap mo sa problema. Dati, konting issue, breakdown agad. Ngayon, may buffer ka hindi lang sa pera, kundi sa emosyon. May pagitan na bago ka mag-react. May space bago ka magdesisyon. At that space is power. Hindi ka na alipin ng mood mo. Hindi ka na hostage ng circumstance. Hindi ka na nagde-decide habang takot. Sa totoo lang, ito yung pinaka-underrated part ng paglabas sa survival mode. Hindi ka nagiging mas aggressive, nagiging mas deliberate ka. Hindi ka na naghahanap ng quick wins. Naghahanap ka ng repeatable wins. Kaya kung sa New Year na to, may pakiramdam ka na parang wala kang ganap, parang hindi ka excited enough, parang wala kang dramatic goal list, baka hindi ka lost, baka stable ka lang. At sa mundong sanay sa extremes, ang stability parang boring. Pero boring ang foundation ng lahat ng matibay. Hindi ka na naghahanap ng validation sa comments. Hindi ka na naghahanap ng approval sa reactions. Hindi ka na naghahanap ng proof na tama ka. Alam mo na. At kung may isa kang takeaway, sana ito yun. Kapag tapos ka na sa survival mode, hindi ka nagiging ibang tao. Bumabalik ka lang sa mas kalmadong version ng sarili mo. Yung version na hindi takot. Yung version na hindi nagmamadali. Yung version na hindi kailangang magpanggap. Mukhang wala pa ring pinagbago. Same life, same ikaw. Pero ibang operating system na. At kung tahimik ka ngayon, good. Ibig sabihin, hindi ka na tumatakbo, naglalakad ka na, steady, klaro, at alam mo kung saan ka papunta. And kung nagustuhan mo itong video, don't forget to comment, like, share, and subscribe to Loki Wealth PH. Because remember, Loki is the new wealthy.